Ang lihim na sistema ng Maynila, kung paanong natunaw ang puso ng isang eksperto sa trapiko ng Canada sa harap ng bayanihan ng Pilipinas. Ang mga Kanadyano ay walang magawa sa harap ng nyebe. Iyan ang matibay kong paniniwala at hindi ko kailanman naisip na luluhod ako at luluha sa isang eskinita sa Maynila. Ako si Benjamin Alcantara, pangkalahatang direktor ng Pambansang Ahensya ng Transportasyon ng Canada. Itinuon ko ang buong buhay ko sa pakikipaglaban sa yelo at nyebe at ang pagmamalaki ko bilang isang propesyonal na nakakita sa lahat ng sistema sa mundo ay nadurog ng isang eksenang nasaksihan ko sa Maynila. Hindi ito kuwento tungkol sa simpleng paglilinis ng kalye. Ito ang matinding pagtatapat ng isang malamig at sistemang korporasyon na sumasamba lamang sa kahusayan at sistema. Na nakita at nagbago ang buong buhay dahil sa mainit na himala ng bayanihan ng Pilipinas. Bakit nagulat at humanga ang buong mundo sa eksenang ito sa Pilipinas? Magsisimula ang kwento sa mapagmataas kong pagtingin sa Maynila mula sa bintana ng hotel noong araw na iyon. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit nagulat ang mundo sa matinding baha sa Pilipinas. Sa tanging 5 sentimetro lamang na baha, ganap na mapaparalisa ang Maynila. Tingnan natin. Nakangiwi ako habang nakatingin sa ulan na walang humpay na bumubuhos sa labas ng bintana ng hotel. Para sa akin, bilang isang taga-Canada na galing sa bansang nakasanayan na ang napakatinding nyebe, ang babala ng bagyong Yolanda level sa Maynila ay tila hindi malaking kalamidad sa buong bansa. Ngunit, kinaumagahan, bandang alas, ako ng umaga, hindi ako makapaniwala sa nakikita ng aking mga mata. Daan-daang libong mamamayan ang lumabas sa mga kalsada dala ang mga walis, pala, at panlinis sa gitna ng malamig at malakas na hangin. Sino ang nag-utos sa kanila? Mga kawani ba ng gobyerno? Hindi. Mga pangkaraniwang residente lamang. Asa, ang mainit na damdamin ng mga Pilipinong mamamayan na nagtatanggal ng baha at dumi ng 100 taong pagbaha. Ihahayag ko ngayon ang nakakagulat na dahilan kung bakit lumuhod at umiyak ang isang eksperto sa transportasyon ng Canada sa isang eskinita sa Maynila. Ang inyong makabagbag damdaming komento ay magiging malaking puwersa upang maipakita ang video na ito sa mas maraming dayuhan. Salamat. Nang tumapak ako sa unang baitang ng Ninoy Aquino International Airport, Naya, ang sumalubong sa ilong ko ay hindi ang malamig na hangin ng taglamig, kundi ang kakaibang amoy ng artipisyal na aircon ng isang perpektong kinokontrol na sistema. Ang sahig ay makintab tulad ng salamin, at ang kisame ay napakataas na tila aabot sa kalangitan. Bagaman daan-daang tao ang gumagalaw, tulad ng mga langgam, tahimik at maayos ang lahat. Ang pangalan ko ay Benjamin. Ako ang pangkalahatang direktor ng Pambansang Ahensya ng Transportasyon ng Canada, isang bansa ng nyebe at yelo. Isa akong dalubhasa na inilaan ang buong buhay sa pakikipaglaban sa mga kalsada at sa blizzard. Isang dahilan lamang kung bakit ako napunta rito, sa Maynila, Pilipinas, upang obserbahan ang sistema ng pampublikong transportasyon ng Maynila na sinasabing pambihira sa Asya dahil sa mga bagong skyway at train line. Sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ko bago pa man ako dumating. Ang Canada ay isang bansa na binuo ang transportasyon sa loob ng mahigit 100 taon, sa gitna ng malawak na teritoryo at matinding kalikasan. Subalit, sinasabi na ang maliit na bansang ito, na puno ng kondominium at building sa isang masikip na isla, ay may pinakamahusay na sistema ng transportasyon sa mundo? Hindi ko ito matanggap. Naniniwala ako na ito ay isang mapagkunwari lamang na administrasyon na naghalo ng kaunting teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon at ipinagmalaki. Ang sumalubong sa akin ay si Ate Maya Santos, ang team leader mula sa Metro Manila Development Authority, MMDA, isang babae na nasa kalagitnaan ng 30s. Nakasuot siya ng suit na may tiwala sa sarili at ngiti. Maligayang pagdating, Mr. Benjamin.
isang karangalan na maipakita sa inyo ang sistema ng transportasyon ng Maynila. Ang bati niya ay pormal, ngunit may nakatagong pagmamalaki sa kanyang mga mata. Tila nagtatanong siya, ano sa tingin mo? Hindi ba't kahanga-hanga ang Maynila namin? Nagniwi ako sa pagmamalaki niya. Isang karangalan din, Team Leader Santos. Marami akong nabasa sa ulat. Maganda raw ang inyong interchange system. Ngunit, iba ang dokumento sa aktual na sitwasyon sa kalsada. Sadya kong ipinakita ang pagiging masungit habang sumasakay sa kotse. Habang naglalakbay kami sa Skyway, patungo sa sentro ng lungsod, maingat kong inobserbahan ang labas ng bintana. Ang mga kalsada ay maayos, at ang mga karatula ay tama. Ang mga bus na tumatakbo sa bus lane ay tumatakbo ng eksakto sa oras, tulad ng isang tren. Tunay na mahusay. Inaamin ko. Ang katotohanang nalalaman mo kung kailan darating ang bus o kung nasaan ang tren sa segundo sa pamamagitan lamang ng isang smartphone. Kahanga-hanga ang teknolohiya lamang. Ngunit, sa aking paningin, lahat ng ito ay mapanganib. Team Leader Santos. Nagsalita ako. Ang Maynila ay walang puwang, walang ekses sa mga kalsada, sa mga gusali, at sa mga tao. Parang isang relo na umiikot ng mahigpit ang mga gear. Ngumiti si Team Leader Santos. Marahil itinuring itong papuri. Salamat. Tinatawag namin itong sosyetad ng konektado, super connected society. Ang aming kompetisyon ay dahil sa masikip na konektadong network ng aming lungsod. Kompetisyon? Siguro, sagot ko. Ayon sa aking karanasan, kapag masikip ang gear, mas madaling huminto ang makina sa sandaling pumasok ang isang maliit na buhangin. Ang kawalan ng spare space ay nangangahulugan din ng kahinaan sa krisis. Pagdating sa hotel, inayos ko ang aking bagahe at binuksan ang news channel ng gabi. Seryoso ang mukha ng anchor habang ibinabalita ang weather forecast. Hindi ko naintindihan ang lahat ng salitang Filipino, ngunit sa nakita ko sa pulang babala at satellite image, alam kong may hindi pangkaraniwang mangyayari. Ang malamig na hangin na galing sa Siberia ay tumatakip sa buong Pilipinas. Inaasahang maglalabas ng red warning sa buong Maynila mula bukas ng madaling araw. Ang inaasahang taas ng baha ay 40 sentimetro. Ito ay isang pagbaha na may record sa loob ng 117 taon mula nang magsimula ang pagmamasid sa panahon. 40 sentimetro ng baha. Hindi ko maiwasang ngumiti ng mapangutya. Sa Kingston, Canada, ang ganoong taas ng baha ay normal lang. Nabubuhay kami sa lugar kung saan ang niebe ay napakakapal na hindi mo mabubuksan ang pinto kapag gumising ka. Subalit, nagkakagulo sila sa 40 sentimetro na tila national emergency na. Ngunit, ang sumunod na pumasok sa isip ko ay hindi pangungutya, kundi interes. Magiging masaya ito. Lumapit ako sa bintana at tinanaw ang magandang ilaw ng Maynila sa gabi. Ang walang katapusang hilera ng mga gusali at ang mga sasakyan na dumadaloy. Gaano katagal kayang makayanan ng malaki at komplikadong lungsod na ito ang matinding galit ng kalikasan, ang cutting-edge na interchange system na ipinagmamalaki ni Team Leader Santos. Ang mga bus at tren na sinasabing tumatakbo ng walang mintis sa bawat segundo. Gagana pa rin ba ang mga ito sa gitna ng baha-bomba? Kumbinsido ako. Imposible. Ang baha, alam mo, ay hindi lang simpleng tubig. Ito ay kolesterol na nagpapatigil sa mga daluyan ng dugo ng lungsod, isang puwersa na nagpaparalisa sa mga kasukasuan ng kapalaran. Lalo na sa mga lungsod na hindi sanay sa matinding kalamidad, ang pinsala ay magiging malapit sa pinakamasama. Ang mga kalsada ay magiging ice rink dahil sa putik at dumi, at ang mga sasakyan ay magkakagulo. Dahil sa katangian ng Maynila, na maraming slope at matarik na daan, ang mga bus ay tiyak na titigil. Ang mga mamamayan na papasok sa trabaho ay manginginig sa lamig habang naghihintay sa mga hindi darating na sasakyan at magsisimulang magalit. Ang sosyedad ng konektado
na sinasabing perpekto, ito ang pagkakataon. Sumigaw ako sa aking isip, ang tunay na dahilan kung bakit ako pumunta sa Maynila ay hindi para matuto lamang ng sistema. Gusto kong makita ang pagbagsak ng mapagmataas na lungsod na ito, na naniniwala lamang sa teknolohiya at minamaliit ang kalikasan. At patunayan na ang aming sistema ng Canada hindi ang karanasan at kaalaman ng tao ay mas mahusay kaysa sa makina. Ang eksena sa likod kalye ng Maynila na nagpabago sa lahat. Kinabukasan, alas, 7 ng umaga, bumaba ako sa lobby ng hotel nang may pananabik. May meeting kami ni Team Leader Santos. Pagpasok ko pa lang sa lobby, isang puting impyerno ang bumungad sa likod ng mga bintana. Ang ulan na bumagsak buong gabi ay lumamon sa Maynila. Ang mga kalsada ay nababalutan na ng putik at baha. At ang mga poste ng ilaw ay tila nakayuko dahil sa bigat ng tubig. Sa kalsada sa harap ng hotel, ang mga sasakyan ay gumagapang tulad ng pagong at hindi na bihirang makakita ng sasakyan na natigil dahil sa pag-ikot ng mga gulong sa baha. Seryoso, sabi ko, habang nakatiklop ang braso at tinitingnan ang eksena ng may kasiyahan. Ang hula ko ay tumama. Ang smart city na ito ay nagbagsakan tulad ng mga ice crystal. Maya-maya, pumasok si Team Leader Santos sa lobby, nahingal na hingal. Ang balikat at buhok niya ay nabasa ng ulan, at ang kanyang mukha ay namumula sa lamig. Pasensya na, Mr. Benjamin. Medyo nahuli ako dahil sa delay ng tren. Matagal ba kayong naghintay? Hindi, ayos lang. Dahil doon, nakakita ako ng magandang tanawin. Sabi ko, habang itinuturo ang labas ng bintana, gamit ang aking baba. Mukhang seryoso ang sitwasyon. Kaya ba nating gawin ang schedule natin ngayon? Ang Proud Bus system ninyo, hindi ba't nakatigil na ngayon? Pinunasan ni Team Leader Santos ang kanyang basang coat at sumagot ng may diin. Hindi, walang problema. Nagpatupad ang Maynila ng emergency status simula pa kaninang madaling araw. 500 tow truck at 30,000 kawani ng gobyerno ang nasa field. Napanatili na namin ang mga pangunahing kalsada. 500 tow truck? Hindi ko maiwasang mapangutya sa isip ko. Kailangan ng 5,000 truck upang i-cover ang isang malaking lungsod tulad ng Maynila. 500 ay hindi sapat. Paano naman ang mga eskinita, ang mga matatarik na daan, at ang maraming backstreet? Tapos na kayo. Ngunit, sabi ni Team Leader Santos, hindi namin ito nililinis gamit ang makina. Mr. Benjamin, kung gayon, ano ang ginagamit ninyo? Kailangan lang maghintay ng tao nang may pagpapakumbaba hanggang sa huminto ang kalikasan. Sa araw na tulad nito, mas maganda kung kanselahin ang schedule at uminom na lang ng mainit na kape sa hotel. Kailangan pa bang lumabas at maghirap? Nagkunwari akong nag-aalala, ngunit sa totoo lang, gusto kong durugin ang walang batayan niyang pagmamalaki. Gayunpaman, hindi nag-alinlangan ang tingin ni Team Leader Santos. Mr. Benjamin, hindi kami hihinto. Ang Maynila ay isang lungsod na hindi maaaring huminto. Tara na, tingnan natin ang field at baka magbago ang isip ninyo. Matigas, sabi ko. Habang nagkibit balikat at sumunod sa kanya, ang una naming destinasyon ay ang Metro Manila Traffic Command Center. Sinasabing ito ang control tower kung saan makikita ang traffic situation ng buong Maynila sa isang tinginan. Habang naglalakbay kami sa kotse, patuloy akong nagmamasid sa labas ng bintana. Magulo talaga ang mga kalsada. Ang mga mamahaling sedan ay nakatigil sa gilid dahil hindi makaakyat sa slope. At ang mga delivery motorcycle ay nadulas at tumumba sa maputik na daan. Sa sidewalk, naglalakad ng mabilis ang mga commuter. Ngunit ang kanilang mga mukha ay halatang pagod at iritado. Tingnan ninyo, Team Leader Santos. Itinuro ko ang labas ng bintana gamit ang aking daliri. Ang bus na iyon, nakatigil na sa lugar na iyan sa loob ng 15 minuto. Ang mga pasahero ay nanginginig sa lamig.
Nasaan ang punctuality na ipinagmamalaki ninyo? Sigurado akong walang ETA ang lumalabas sa app ng smartphone. Kinagat ni Team Leader Santos ang kanyang labi. May mga bagay na hindi maiiwasan sa harap ng isang kalamidad na tulad ng matinding baha. Ngunit, ginagawa namin ang lahat, ang best effort na walang resulta ay isa lamang dahilan. Sa Canada, sa ganitong araw, itinitigil namin ang operasyon ng lahat ng pampublikong transportasyon para sa kaligtasan ng mamamayan. Hindi ba't mas malaking kalamidad kung ipipilit na paandarin at magkaroon ng aksidente? Napakawalang ingat ng Maynila. Nagsusugal kayo sa kaligtasan sa ngalan ng kahusayan. Dahil sa matalim kong pananalita, naging mabigat ang hangin sa loob ng kotse. Maging ang driver ay sumulyap sa akin sa rearview mirror. Ngunit, hindi ako huminto. Ito ang totoo. Ang tipikal na imahe ng isang bansang nagkasala sa teknolohiya. Iyan ang diagnosis ko sa Maynila. Nang dumating kami sa Traffic Command Center, ang situation room ay parang battlefield. Ang malalaking screen sa dingding ay puno ng mga CCTV footage ng iba't ibang lugar sa lungsod, ngunit ang mga lugar ng traffic congestion na ipinapakita sa pulang kulay ay lumampas na sa kalahati ng mapa. Ang telepono ay patuloy na tumutunog, at ang mga kawani ay sumisigaw habang nagpapadala ng radio message. Kalsada sa Sampaloc, kailangang isecure. Naubusan ng sandbag sa slope ng Cubao. Kailangan ng dagdag na suporta. Sumisikip ang mga pasahero sa tren, nasira ang platform door. Magpadala ng mas maraming station agent, hindi na makontrol. Iyan ang eksaktong paglalarawan ng sitwasyon. Nakatiklop ang aking braso habang tinitingnan ang magulong eksena. Tingnan ninyo, ang sistema ay bumagsak. Ang cutting-edge AI signal ninyo at ang real-time control system ay walang silbi sa harap ng baha. Kung mapaparalisa ang city function dahil lamang sa ganito, ito ay system failure. Tumitig si Team Leader Santos sa monitor at sumagot. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos? Natalo na kayo. Natalo kayo sa kalikasan. Tanggapin ninyo. Ang Maynila ay walang paghahanda para sa matinding kalamidad. Noon iyon. Isa sa mga monitor sa sulok ng situation room ang nakakuha ng aking pansin. Ito ay CCTV ng isang eskinita sa isang residential area. Hindi isang pangunahing kalsada. Ang oras sa screen ay 9 a.m. Walang humpay pa rin ang ulan. Ang eskinita ay nababalutan na ng baha at putik, na hindi na makilala kung nasaan ang kalsada. Ano iyon? May nakita akong gumagalaw sa gilid ng screen. Isang lalaki na nakasuot ng orange jacket ang lumabas sa bahay na may dalang walis. Isa ba siyang janitor? Naghihirap siya sa ganitong panahon. Akala ko, wala lang iyon. Ngunit, maya-maya, bumukas ang pinto ng katabing bahay at lumabas ang isang lola, matandang babae, na may dalang shovel. Pagkatapos, ang tindahan sa tapat ay nagbukas at lumabas ang isang tindera na nakasuot ng apron. Mula sa apartment sa itaas, isang binata na nakasuot ng jogging pants ang lumabas. May nag-utos ba? May emergency call ba? Tulad ng pinagkasunduan, nagsimula silang maglinis ng baha at putik sa harap ng kani-kanilang bahay. May nagwawalis, may gumagamit ng shovel, may nagtatapon ng buhangin para mabawasan ang bulas. Ano ang ginagawa ng mga taong iyan? Tanong ko nang nagtataka. Mga kawani ba sila ng gobyerno? O mga voluntaryo? Tumingin si Team Leader Santos sa screen at ngumiti ng mahina. Hindi, mga residente lamang. Ang paglilinis ng kalye sa harap ng sariling bahay ay responsibilidad ng mamamayan. Iyan ang code ng mga taga-Maynila. Responsibilidad? Hindi ko maintindihan. Napakalamig ng panahon. Ang hangin ay tila tumutusok sa balat, subalit lumalabas sila at naglilinis ng walang bayad at walang nag-utos sa kanila, hindi lang sa harap ng kanilang bahay, kundi ang buong eskinita. Imposibleng isipin sa Canada. Naniniwala kami na dahil nagbabayad kami ng buwis, ang gobyerno ang dapat maglinis. Maghihintay kami hanggang sa dumating ang tow truck o tatawag kami ng kontraktor at babayaran sila.
Ang paglilinis ng bahay ng kapitbahay? Walang gagawa niyan, sa takot na baka magkasuhan sila kung madulas at maaksidente ang kapitbahay. Ngunit, ang mga taong iyon ay nakangiti. Nang makita nila ang lola na nahihirapan, tumakbo ang binata at tinulungan siya. Ang tindera ay lumabas na may dalang mainit na lugaw at ipinamahagi sa mga tao. Tila masaya silang naglilinis, parang isang fiesta. Tiyak na dahil lang sa may kamera, duda ko pa rin. Magbabago ba ang sitwasyon sa paglilinis ng isang eskinita? Ang mga pangunahing kalsada ay paralisado pa rin. Gayunpaman, sa tuwing lumilipat ang tingin ko sa ibang monitor, hindi ko maiwasang mabigla. Ang scene ay magkakaiba. Quiapo, Divisoria, Tondo, ngunit pareho ang eksena. Daan-daang orange jacket, apron, at jogging pants ang pumuno sa mga kalsada, nakikipaglaban sa baha. Hindi sila organisado, tulad ng isang hukbo, ngunit flexible sila tulad ng tubig. Ang mga makitid na eskinita na hindi kayang pasukan ng tow truck ay nililinis ng mga tao na nagdadala ng baha gamit ang mga balde. Kapag may sasakyan na nadulas sa matarik na daan, walang nag-uunahan, kundi nagdagsaan sila at tinulungan itong itulak. Hindi ito sistema. Gulong-gulo ako. Sa lahat ng teorya ng traffic engineering na alam ko, walang ganoong variable. Ang voluntaryong paglahok ng mamamayan, community spirit, ang mga iyan ay mga moral slogan lamang na lumalabas sa textbook at itinuro sa akin na hindi ito gagana sa totoong krisis. Ang tao ay makasarili. Ngunit, iba ang Maynila. Ang malaking lungsod na ito, na may 20 milyong tao, ay gumagalaw na parang isang malaking organismo. Hindi ito utos o kontrol ng gobyerno. Sila mismo ang naging may-ari ng lungsod at binuksan ang mga paralisadong blood vessel. Mr. Benjamin. Tawag sa akin ni Team Leader Santos. Sabi ninyo, bumagsak ang sistema. Maaaring huminto ang makina. Ngunit, hindi hihinto ang Maynila. Dahil, itinuro niya ang mga mamamayan sa screen. Ang puwang ng sistema ay pinupuno ng mga tao. Ito ang tunay na sistema ng Maynila. Wala akong masabi. Ayaw kong aminin. Ngunit ang eksena sa harap ko ay napakalaki. 500 tow truck ay hindi sapat. Ngunit ang 5 milyong walis ng mamamayan ay napakalakas. Alas 11 ng umaga. Parang isang himala. Nagsimulang mawala ang traffic congestion sa mga pangunahing kalsada. Ito ay dahil sa tulong ng mga mamamayan na lumabas sa mga eskinita at tumulong sa mga tow truck sa malaking kalsada. Ang traffic light na punong-puno ng pula ay isa-isang naging berde. Himala, bulongko. 117 taong pagbaha. Sa sitwasyong ito na dapat ay paralisado ang city function, ang Maynila ay nagawa itong i-recover sa loob lamang ng kalahating araw. Gayunpaman, hindi pa rin lubusang nawala ang pagdududa ko. Maaaring temporary effect lang ito. Sa hapon, kapag nagyelo ang baha at ang pagod at iritasyon ng mga mamamayan ay sumiklab, iyon ang magiging tunay na impyerno. Team Leader Santos, baguhin natin ang schedule sa hapon. Saan tayo pupunta? Sa pinakamasikip na lugar, sa lugar na hindi makontrol. Ang rush hour sa LRT, MRT sa Cubao. Kailangan kong makita ng personal. Mananatili ba ang community spirit na ito hanggang sa huli? Sige. Tara na. Sumakay kami sa tren patungo sa Cubao Station. Ang rush hour subway ng Maynila, na tinatawag na hell-like congestion. Paano na kaya ito ngayon, na huminto ang mga bus dahil sa baha? Inaasahan ko ang gulo, ang labanan, ang sigawan, ang pagmumura. Ngunit, pagbaba ko sa platform ng Cubao Station, muli akong natigilan. May disiplina doon. Ang hindi kapanipaniwalang katahimikan at kaayusan ang namayani sa masikip na platform. Ang platform sa ilalim ng lupa ng Cubao. Ito ay ibang mundo. Sa itaas, malakas ang ulan. Ngunit dito, 30 metro, sa ilalim ng lupa. Ito ay isang perpektong kinokontrol na artificial fortress.
Ngunit, hindi ang pasilidad ang ikinagulat ko, kundi ang katahimikan, rush hour, at dahil sa matinding baha, lahat ng tao ay nagdagsaan sa tren. Ang platform ay masikip na masikip. Ang aking balikat at ang likod ng taong nasa harap ko ay halos magdikit. Kung sa Canada, o sa New York, o London, sigurado akong maririnig ang pagmumura. May magtutulakan, may sisigaw, at magiging stampede. Ngunit, iba ang Maynila, kakaiba ang katahimikan. Libu-libong tao ang nanatiling tahimik. Tulad ng pinagkasunduan, tinitingnan nila ang kanilang smartphone o nakikinig sa musika. Habang nakapikit ang mata, ang mga tao ay perpektong pumila, kasabay ng footprint mark na nakapinta sa harap ng salamin ng platform door. Hindi ito disiplina, bulong ko sa aking sarili. Ito ay pressure, kontrol na parang sundalo, kung saan pinapatay ang individuality. Paanong nagawa nilang pigilan ang pagbangga sa isa't isa, kahit na napakaraming tao? Dumating ang tren, bumukas ang platform door, at nagkaroon ng kakaibang flow ng mga tao na lalabas at sasakay. Naghihintay ang mga sasakay na nakatayo sa magkabilang gilid hanggang sa lumabas ang lahat ng bababa. Walang nag-utos, ngunit binuksan nila ang daan, tulad ng pagdaloy ng tubig. Mr. Benjamin, tara na, sumakay tayo. Pinangunahan ako ni Team Leader Santos. Pumasok ako sa tren na masikip na masikip. Ngunit, hindi ito uncomfortable. Walang nanulak sa akin ng malakas. Noon iyon, may naramdaman akong kakaibang init sa aking puwit. Ano ito? Ang init ng upuan. Nagulat ako at nagtanong. At ngumiti si Team Leader Santos. Ah, may heater sa ilalim ng upuan. Sa panahon ng tag-ulan, pinapagana namin ang heater para sa mga pasahero. Mainit, hindi ba? Mainit? Nabigla ako. Team Leader Santos. Ang temperatura sa labas ay malapit sa freezing. Ang mga pasahero ay nakasuot na ng makakapal na jacket at coat. Bakit ninyo pagagamitin ang kuryente para painitin ang upuan? Ito ay waste of energy. Ang efficiency ay zero. Medyo nalito si Team Leader Santos sa aking puna. Ngunit, kung mapapainit namin ang katawan ng mga mamamayan na pumasok sa loob ng nanginginig sa lamig, ang ganoong enerhiya ay worth it. Ito ay omotenashi. Hospitality. Omotenashi? Umiling ako. Masyadong labis. Isang populism na hindi maiisip sa Canada kung saan sinasayang ang buwis. Sa ganitong paraan, ang tingin ko ay lumipat sa upuan sa tapat. May isang bakanteng upuan na may markang priority seat. Napakadaming taong nakatayo, ngunit walang umupo sa upuan na iyon. Kahit ang malaking binata na nakatayo sa harap ay binaliwala ang upuan. Ano ang upuan na iyan? May sira ba? Hindi. Priority seat. Priority seat? Walang matanda o buntis. Bakit ninyo iniiwan na bakante? Dahil hindi namin alam kung kailan sasakay ang isang nangangailangan. At tingnan ninyo iyon. Itinuro ni Team Leader Santos ang keychain na nakakabit sa bag ng isang babae. Maternity mark. Ito ay mark na suot ng mga buntis para mabigyan ng special care ng mga nasa paligid kahit na hindi halata ang tiyan. Nakita ko ang isang businessman na nakaupo na napansin ang mark na iyon. Tumayo siya ng tahimik at ibinigay ang upuan. Ha! Napabuntong hininga ako. Kailangan pa talagang i-manage gamit ang mark ang pagbibigay ng upuan. Ang pagbibigay ng upuan ay dapat ipaubaya sa moralidad ng mamamayan. Ito ay pag-iingat upang maunawaan kahit na hindi kailangang magsalita. Isang wisdom upang hindi mag-alala ang isa't isa. Hinawakan ko ang aking noo. Team Leader Santos. Masyadong caring ang Pilipinas sa human relationship. Ang labis na care ay nagiging stress. Bumaba kami ng tren at lumabas. Ang Cubao ay maulan pa rin. Ngunit ang mga sidewalk ay nakakagulat na malinis. Ito ay dahil sa mga tindero na nagtulak ng baha
gamit ang shovel at naglagay ng buhangin. Ngunit, nang tingnan ko ng mabuti ang eksena, napakapanganib. Ang isang matanda, na hindi kumpleto ang safety vest, ay naglilinis ng baha gamit ang trowel. Ang isang babae, na nakasuot ng high heels, ay lumabas na may dalang walis at naglilinis sa harap ng kanyang tindahan. Ang mga sasakyan na dumadaan ay halos mag-slip at dumaan nang napakalapit sa kanila. Baliw, bulong ko. Team Leader Santos, may insurance ba ang mga taong iyan? Ha? Anong insurance? Sino ang sasagot kung maaksidente sila habang nagtatrabaho? Ang City Hall ba? O sila mismo? Dahil ito ay voluntaryo. Walang compensation regulation. Wala, sumigaw ako. Ito ay barbaric. Ipinapagawa ng bansa ang paglilinis na dapat ay trabaho ng gobyerno sa mamamayan. Exploitation ito sa mamamayan sa ilalim ng slogan na paglilinis ng sariling bahay. Kung sa Canada ito, matagal nang kinasuhan ang mayor dahil sa dereliction of duty, Mr. Benjamin. Masyadong matalas ang inyong salita. Hindi ito exploit, kundi kusa. Tingnan ninyo ang lolo na iyon. Nakayuko na ang likod, ngunit nililinis pa rin niya ang mabigat na baha. Hindi iyan magandang kwento. Iyan ay trahediya na nilikha ng kawalan ng aksyon ng administrasyon. Kumbinsido ako. Ang hindi kapani-paniwalang flood clearing capability ng Pilipinas ay hindi tagumpay ng sistema, kundi resulta ng sakripisyo. Ang collectivist culture na tinitingnan ang sakripisyo ng individual para sa kabuuan bilang normal. Iyan ang totoong mukha ng Pilipinas na nakita ko. Ang himala ni Moises sa baha ng Maynila. Kumain kami ng hapunan sa isang karinderya. Kahit sa harap ng inihaw na isaw, hindi humupa ang galit ko. Nang bigyan kami ng tindera ng free na ginataang bilo-bilo bilang service, muli akong nagniwi. Hindi namin ito in-order. Service lang iyan, anak. Napakalamig ng panahon, kaya't uminit kayo, sabi ng tindera, habang nakangiti. Ngunit hindi ako naging komportable. Hindi ito free. Kasama na ito sa presyo. Ang service na walang prinsipol, ang gawaing walang standard, iyan ang dahilan kung bakit opake ang Philippine society. Tahimik na kumakain si Team Leader Santos habang nakikinig sa akin. Mukhang masyado kayong cold, Mr. Benjamin. Hindi ako cold. Calm ako. Ang sistema ay hindi dapat magkaroon ng emotion. Dapat lamang itong umikot sa rule at efficiency. Ngunit, sa Maynila, ang emotion ay pumapasok sa lahat ng bahagi ng sistema. Ang heater sa upuan ng tren, ang care na hindi kailangang sabihin, ang mapanganib na volunteering ng mamamayan. At pati na itong hindi kilalang free bilo-bilo. Inilapag ko ng malakas ang baso ng tubig. Hindi ito sistema. Para lang itong isang malaking family play. Nag-aalala, nagsasakripisyo, at nagiging busybody sa isa't isa. Ngunit, kapag lumaki ang lungsod, makikita ng family play na iyan ang limitasyon. Ano ang gagawin ninyo noon? Tumingin sa akin si Team Leader Santos. Ang family play na iyan ang nagdala sa amin dito. Ang hindi malamig na sistema, kundi ang mainit na awa at pagmamalasakit, ang bumangon sa bansang ito na naging flat dahil sa gyera. Maaring gumana iyan noon. Ngunit, kung gusto ninyong maging tunay na developed country, dapat na ninyong itapon ang maluluma na pagmamalasakit na iyan. Sa daan pabalik sa hotel, gabi na, ngunit hindi natutulog ang Maynila. Ang mga motorcycle ay naglalakbay ng parang mga ghost sa nabahang kalsada. Mga rider iyon ng newspaper at delivery. Naglalaro sila sa kamatayan para maghatid ng pizza at dyaryo? Oo. Ang mga Pilipino ay may malakas na sense of responsibility. Kahit may matinding baha, hindi hihinto ang delivery. Kahanga-hanga. Nagbibigay ba kayo ng malaking tip? Wala kaming tip culture. Sa halip, ang mga customer ay nag-iiwan ng mainit na inumin sa gate. Grateful heart? At muli, pagmamalasakit? Umiling ako. Hindi safe iyan.
Motorcycle delivery sa matinding baha. Kung magkaroon ng aksidente, anong silbi ng warm drink na iyon? Dapat itong pigilan ng sistema. Dapat maglabas ng batas na nagbabawal sa delivery sa ganitong araw. Masyadong human ang Pilipinas. Kaya't nagiging inhuman. Pumasok ako sa aking silid sa hotel at tumingin sa labas ng bintana. Lampas na ng alas, 1 ng umaga, ngunit ang mga orange light ay gumagalaw pa rin sa kalsada, mga kawani ng cleaning department, at mga tindero na naglilinis pa rin sa harap ng kanilang tindahan. Hindi ba sila napapagod? O gumagalaw sila dahil sa takot na mamatay kung hihinto? Binuksan ko ang laptop at sinimulan ang ikalawang ulat. Ang pamagat ay, ang anino ng Maynila, ang panganib ng labis na lungsod, ang bitag ng labis na serbisyo, ang heater sa upuan ng tren, at BP, ay unnecessary budget waste. May tendensiyang magbigay ng emotional satisfaction kaysa sa practical na pagtaas ng transportation capacity. Ang katotohanan ng community spirit. Ang voluntaryong paglilinis ay tila admirable community spirit, ngunit sa katotohanan, pinupuno nito ang failure ng public service sa pamamagitan ng labor ng mamamayan. Ang pagtulak sa mamamayan sa mapanganib na field nang walang safety gear at legal protection ay hindi matatanggap sa developed country. Pagdududa sa sustainability ng sistema. Ang sistema ng Pilipinas ay umaandar gamit ang sakripisyo ng tao bilang gasolina. Overtime, mapanganib na delivery, walang humpay na kompetisyon, ang pagkapagod ng mga member ay nasa extreme level. Ang sistemang ito na batay sa pagmamalasakit ay babagsak tulad ng sandcastle sa oras na maging mahirap ang ekonomiya o masira ang social trust. Nang matapos ko ang ulat at ipadala, napuno ako ng bitter emotion. Ang Pilipinas ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit, ayaw kong matuto. Nabubuhay sila ng masyadong pagod. Nabubuhay sila ng masyadong mainit. Kumbinsido ako na ang sistema ng Canada, na cold at accurate tulad ng isang makina, ay mas mahusay. Noon iyon, may narinig akong siren sa labas ng bintana. Isang ambulance. Mukhang may slip accident sa nabahang kalsada. Tumingin ako sa labas ng bintana at nasaksihan ko ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Sa masikip na kalsada, ang pulang ilaw ng sasakyan ay walang katapusang nakahilera. Ang ambulance ay natigil sa gitna nila. Ito ang katotohanan. Gaano man kainit ang pagmamalasakit, wala itong silbi. Kapag abala ka sa sarili mong daan, umiling ako at akmang isasara ang curtain. Ngunit, sa sandaling iyon, nangyari ang himala, tulad ng Miracle of Moses, nagsimulang maghiwalay ang mga masisikip na sasakyan sa magkabilang gilid. Maputik at madulas ang kalsada. Ang paggalaw ng sasakyan ay mapanganib. Ngunit, ang mga driver ay nagmaneho, nagtulak ng mga gulong sa tumpok ng baha at dumi, para lamang magbigay ng daan. Lalo pa, ang mga mamamayan sa sidewalk ay bumaba sa kalsada. Tinulungan nilang itulak ang mga sasakyang natigil at binuksan ang daan. Walang traffic enforcer. Walang pulis. Sa tanging tunog ng siren ng ambulance, daan-daang tao ang gumalaw ng sabay-sabay. Tanging 3 minuto lamang. Iyan ang oras na kailangan para maghiwalay ang masikip na kalsada na iyon. Ang ambulance ay dumaan sa gitna ng payapa. Ano ito? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ay sitwasyon na wala sa manual. Isang phenomenon na hindi maipaliwanag ng traffic engineering theory, ang instinctive move na inuuna ang buhay ng iba kaysa sa sarili. Bakit nila ginagawa iyon? Maaaring masira ang kanilang sasakyan. Maaaring madelay ang kanilang pag-uwi. Noon iyon, umalingaw-ngaw sa tainga ko ang salita ni Team Leader Santos. Ang family play na iyan ang nagdala sa amin dito. Ang tinawag kong family play, ang kinutya kong inefficient. Iyon ang nagliligtas ng buhay sa harap ko ngayon. Gulong-gulo ako. Nagkamali ba ako ng paghusga? Hindi ako makatulog. Nagbihis ako at lumabas. Kailangan kong kumpirmahin. Ano ang tunay na lakas na nagpapaandar sa lungsod na ito?
kailangan kong makita ang engine na iyon. Alas, 3 ng madaling araw. Ang Maynila ay puti pa rin, malamig, at nakakagulat na mainit. Sa harap ng isang eskinita sa likod ng hotel, nakilala ko ang isang lolo na may dalang maliit na walis. Ang pagkikita naming iyon, ang naging decisive moment, na nagpabagsak sa lahat ng aking common sense. Alas, 3 ng madaling araw. Ang temperatura sa Maynila ay bumaba malapit sa freezing point. Ang malamig na hangin ay humihip sa eskinita. Ngunit tinaas ko ang collar ng aking makapal na coat at naglakad papasok. Hindi ako makatulog. Ang miracle of Moses na nakita ko kanina. Ang after image ng kalsada na naghiwalay tulad ng dagat para sa ambulance ay hindi umalis sa aking isip. Aksidente ba iyon? O may gumaganang malakas na control system na hindi ko alam? Madilim ang eskinita. Ang ilaw lamang ng street lamp ang nagtatapon ng mahabang anino sa putik. Sa katahimikan na iyon, may narinig akong regular na tunog. Sa. Eksakto. At matiyaga. Tulad ng isang orasan, naglakad ako patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Sa simula ng matarik na daan, may isang lolo. Ang nakayukong lolo ay nagwawalis ng putik gamit ang walis tingting na halos kasing taas niya. Ang suot niya ay simpleng damit. At ang kanyang mga kamay ay may lumang pares ng guwantes. Bumubuga siya ng puting hininga habang tahimik na naglilinis ng putik sa slope. Lolo. Tawag ko sa kanya gamit ang hindi perpektong Filipino. Itinigil ng lolo ang pagwawalis at tumingin sa akin. Ang butil-butil na pawis ay namuo sa pagitan ng malalim na wrinkles niya. Ano ang ginagawa ninyo sa ganitong oras? Putik. Hindi ba't halata? Sumagot ang lolo ng matigas at nagpatuloy sa pagwawalis. Lumapit ako at nagtanong. Binabayaran ba kayo? Inutusan ba kayo ng City Hall? Tumingin sa akin ang lolo na tila nakarinig ng isang bobo na tanong. Pera? Sino ang magbibigay sa akin ng pera sa pagwawalis sa harap ng sarili kong bahay? Kung gayon, bakit ninyo ginagawa? Sa malamig na araw na ito, sa ganitong oras. Kung iiwan ninyo iyan, matutunaw din iyan sa tanghali. Tinanong ko siya ng mapilit. Itinuro ng lolo ang itaas ng slope, gamit ang walis. Alam mo ba kung sino ang nakatira dyan? Si Lola ni Mang Juan ang nakatira sa dulo. Hindi siya makalakad, nang walang cane, at sa tabi niya, may delivery boy na nakatira. At sa ilalim naman, may bata na pumapasok sa eskwela. Ang boses ng lolo ay kalmado. Kung hindi ko lilinisin ito, hindi sila makakababa bukas ng umaga. Kung madulas sila at matumba, mababalian sila ng buto. Kapag nabalian ng buto ang matanda, hindi na makakabangon. Nawalan ako ng salita. Kaya, ginagawa ninyo ito para sa kanila, hindi naman malaking bagay. Ginagawa ko lang. Maaga akong nagigising. Kaya't para na rin itong exercise. Mas gagaan ang pakiramdam ko. Mas gagaan ang pakiramdam. Ang isang salita na iyon ay tumama sa aking dibdib. Hindi gumagalaw ang lolo na ito dahil sa tungkulin o pabuya. Gumagalaw siya dahil sa instinct ng tao na ang kapayapaan ng iba ay kapayapaan niya rin. Noon iyon, bumukas ang pinto sa itaas at lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng jacket. Mukha siyang delivery boy na sinasabi ng lolo. Nang makita niya ang lolo, tumakbo siya at akmang aagawin ang walis. Lolo, lumabas na naman kayo? Sabi ko na, ako na ang gagawa. Huwag. Kailangan mo nang magtrabaho. Madedelay ka. Hindi. Pero gagawin ko muna ito, nang mabilis. Nag-away sila. Ngunit sa huli, kinuha ng binata ang isang pack ng kape sa kanyang bulsa at ibinigay sa kamay ng lolo at sumakay sa kanyang motorcycle. Habang bumababa ang motorcycle ng hindi nadudulas, tiningnan ng lolo ang likod niya, tulad ng tingin ng isang ama na naghahatid sa kanyang anak. May kaluwagan sa kanyang mga mata, noon ko naunawaan. Ang totoong katangian ng kilos na iyon, na tinawag kong mapanganib, na volunteering,
at kawalan ng aksyon ng administrasyon. Hindi ito gap ng sistema. Ito ang field na pinupuno ang mga capillaries na hindi maaabot ng sistema gamit ang init ng tao. Hindi lang iyon. Nang maglakad ako sa eskinita at lumabas sa malaking kalsada, nakakita ako ng isa pang himala. Ang crew ng 24-hour convenience store ay huminto sa paglilinis at tinulungan ang isang lola na nag-iipon ng basura na itulak ang kanyang kariton na natigil sa baha. Ang taxi driver ay huminto sa lugar na hindi designated stop at tinulungan ang isang pasahero na may kapansanan na makasakay. Walang irita ang lahat. Walang nagreklamo. Bakit mo hinaharangan ang daan ko? Sa harap ng matinding kalamidad, ang mga mamamayan ng Maynila ay tinitingnan ang isa't isa hindi bilang kalaban, kundi bilang kasama. Ito. Nanginginig ako. Hindi ito efficiency. Ito ay resilience. Ang mekanikal na sistema ay nababali kapag nakakatanggap ng shock. Ngunit, ang organic organization ay sumisipsip ng shock, nagtutulungan at tumatayo muli. Ang Maynila ay hindi isang malaking makina, kundi isang buhay na organismo. Bumalik ako sa hotel at tinawagan si Team Leader Santos. Alas, 4:00 ng umaga. Team Leader Santos. Gusto kong pumunta sa command center ngayon. Ha, ngayon na. May kailangan akong kumpirmahin. Kailangan kong makita muli ang tunay na sistemang sinasabi ninyo. Isang oras pagkatapos, muli ako sa Manila Traffic Command Center. Parehong malaking screen, parehong mapatulad kahapon. Ngunit, ang nakikita ng aking mga mata ay ganap na iba. Kahapon, ang pulang traffic congestion ay tila proof of failure. Ngunit, ngayon, ang mga pulang linya ay tila blood vessel ng lungsod. Ang dynamic movement na bumabara at dumadaloy muli. Bumabagal at umaagos muli. Team Leader Santos, itinuro ko ang citizen board sa gilid ng screen. Kahapon, inakala ko iyon na complaint board. Ang mga reklamo ng mga mamamayan, ipakita ninyo sa akin iyan ng detalyado. Lumaki ang screen. Ang mga post na lumalabas real-time ay hindi reklamo. May yelo sa eskinita ng tondo. Walang laman ang kahon ng buhangin. Pakisuyong mag-refill. Nasira ang traffic light sa kanto ng Makati. Kailangan ng pulis na tumba ang puno sa sampalok. Naglilinis ang mga mamamayan. Kailangan ng kagamitan. Ito ay impormasyon. Mga ulat sa field na mas accurate at mabilis kaysa sa anumang high-tech sensor na ipinadala ng 10-10 milyong buhay na kamera. At ang mga kawani ng command center ay agad na nagtatalaga ng resource batay sa impormasyong iyon. Nagpapadala ng tow truck, humihingi ng tulong sa pulis, nagpapadala ng fire truck. Ang istruktura ay ang mamamayan ng sensor at ang kawani ng gobyerno, ang kamay at paa. Namangha ako. Team Leader Santos. Gumastos ako ng bilyon-bilyong piso sa Canada para maglagay ng sensor sa mga kalsada. High-tech equipment na sumusukat sa kapal ng niebe at nakakakita ng temperatura ng kalsada. Ngunit, kapag natakpan iyon ng niyebe, wala na silang silbi. Genda, itinuro ko ang ID ng mga mamamayan na nagbibigay ng impormasyon real-time sa screen. Ngunit, kayo, mayroon kayong 50 milyong sensor na hindi nasisira at hindi gumagastos ng piso, ngumiti si Team Leader Santos. Tinatawag namin iyan na bayanihan o community bond. Ang mamamayan ay hindi lamang customer na tumatanggap ng serbisyo, kundi partner na kasamang nagpapatakbo sa lungsod. Partner. Malaki ang epekto ng salitang iyon. Sa Western City Model, ang mamamayan ay taxpayer at recipient lamang ng serbisyo. Isang contractual relationship kung saan humihingi sila ng rights at ang gobyerno ang nagbibigay. Ngunit, iba ang Pilipinas. Nagbabahagi sila ng sense of responsibility bilang owner ng lungsod. Ang safety device sa puso ng tao. Alas 7 ng umaga. Oras na para magsimula ang seryosong rush hour. Nanood ako ng monitor. Nang may kaba.
Gusto kong kumpirmahin na ang disiplina kaninang rush hour kahapon ay hindi aksidente at hindi ako binigo ng Maynila. Ang baha sa mga pangunahing kalsada ay malinis na sa isang gabi. Ito ang resulta ng cooperation ng mga kawani ng gobyerno at mamamayan na lumabas mula pa kaninang madaling araw. Ang mga bus ay dumating ng eksakto sa oras at ang mga tren ay pumasok ng may 2 minutong interval. Ngunit, ang eksenang pinakatinamaan sa akin ay iba. Sa crosswalk sa corner ng Ayala, nagbago ang traffic light. Ngunit nahihirapan ang isang tao na nakasakay sa wheelchair na umakyat sa sidewalk dahil sa baha. Ang numero sa traffic light ay bumababa at ang mga sasakyan ay naghahanda ng umalis. Noon iyon, isang employee na nakasuot ng suit ang tumakbo at tinulungan siyang itulak ang wheelchair mula sa likod. Pagkatapos, tumakbo ang isang estudyante na nasa tabi at hinila siya mula sa harap. Ang mga sasakyan na naghihintay sa crosswalk ay naghintay ng tahimik. Sa halip na bumusina, hanggang sa ligtas silang nakaakyat sa sidewalk. Hindi ko maiwasang mapabulalas. Iyan ang safety device ng Pilipinas. Ang mechanical na safety device ay maaaring masira. Maaari itong huminto kapag nawalan ng kuryente. Ngunit, ang safety device na nakabaon sa puso ng tao ay mas malakas sa oras ng krisis. Ang unspoken promise na, kailangang protektahan ang mahina. Huwag maging istorbo sa iba. Kailangang mamuhay ng magkasama. Iyan ang tunay na engine na nagpapaikot sa komplikado at malaking lungsod na ito nang hindi bumabagsak. Humarap ako kay Team Leader Santos. Team Leader Santos, talo ako. Ha? Kahapon, pinunako ang lungsod na ito bilang emotional at inefficient at mapanganib. Ngunit, nagkamali ako. Sincere ang aking mga salita. Ang sistema ng Maynila ay hindi cold. Mainit ito. Nagpadaloy kayo ng mainit na dugo ng tao sa malamig na semiconductor circuit. Iyan ang dahilan kung bakit buhay ang lungsod na ito. Lumaki ang mata ni Team Leader Santos. Kinuha ko ang aking notebook mula sa bulsa. Ang mga notes ko na nakasulat. Zero Sustainability. Crisis of Extinction. Pinunit ko ang pahinang iyon at itinapon. Sustainability? Wala nang mas malakas na sustainability kaysa rito. Ang isang lipunan kung saan ang isa't isa ay nagiging tungkod ay hinding-hindi babagsak. Kahit bumaba ang populasyon o maging mahirap ang ekonomiya, magkakaisa kayo at magtatagumpay tulad ng pagbubukas ninyo ng daan para sa ambulance kahapon. Tumingin ako sa Maynila na sinisikatan ng araw sa likod ng salamin ng command center. Ang lungsod na nababalutan ng putik ay napakaganda at nagniningning. Kahapon, ang putik na iyon ay tila kalamidad. Ngunit, ngayon, tila basbas dahil inilabas nito ang jewel-like community spirit na nakatago sa puso ng mga Pilipinong mamamayan. Mr. Benjamin, ano ang gagawin natin sa schedule natin ngayon? Tanong ni Team Leader Santos. Ngumiti ako at sumagot. Pumunta tayo sa field. Muli, saan naman tayo pupunta? Hindi para mag-obserba. Itinaas ko ang collar ng aking coat at sinabi ng may matinding determinasyon. Gusto ko ring tumulong. Maghanap kayo ng walis para sa akin. Gusto kong sumali sa hanay ng mga dakilang partner na ito at magpawis. Tumawa ng malakas si Team Leader Santos. Sige, papunta na rin ang aming mga kawani para tumulong sa paglilinis ng plaza sa harap ng istasyon. Sumama kayo. Naglakad kami patungo sa plaza sa harap ng istasyon. Malamig ang panahon, ngunit hindi ako nilamig dahil sa init na nagmumula sa daan-daang tao na pumuno sa plaza. Bagaman isa akong hindi kilalang dayuhan, noong hinawakan ko ang walis, naging isa ako sa kanila. Nang bigyan ako ng isang lolo na naglilinis sa tabi ko ng mainit na kape at sumigaw ng, "Salamat, sir!" Naramdaman ko ang mainit na sense of belonging na hindi ko naramdaman kailanman sa aking buhay. Hindi ito simpleng paggawa.
Ito ay isang ritual na nagpapatibay sa value ng kami. Bumaba ang pawis ko na parang ulan, ngunit maganda ang pakiramdam ko. Naisip ko habang nagwawalis. Ano ang una kong gagawin pagbalik ko sa Canada? High-tech control system. AI signal? Umiling ako. Ang dapat kong dalhin ay hindi teknolohiya, kundi puso. Kailangan kong turuan ang mga tao na ang paglilinis ng sarili mong bakuran ay hindi trabaho, kundi mainit na bati sa kapitbahay, na ang pag-iingat ay mas mahalaga kaysa sa efficiency, at ang paglalakbay ng magkasama ay mas mahalaga kaysa sa bilis. Noong hapon na iyon, kinunan ko ang larawan ko na nakangiti habang may hawak na walis sa plaza ng Maynila at ipinadala ito sa headquarters ng Canada. Nagdagdag ako ng maikling pangungusap sa ilalim ng larawan. Nakita ko ang pinakamainit na baha sa mundo ngayon. Ngunit, hindi ito ang katapusan. Kailangan ko ng paraan upang maipakalat sa buong mundo ang shocking experience na ito at ang dakilang community spirit na ipinakita ng Pilipinas. Hindi sapat ang isang ulat. Bumalik ako sa hotel at binuksan ang aking personal na social media account. Oras na para gamitin ang influence ko bilang transport expert na may 10,000 followers. Nagsimula akong magsulat ng isang post na may pamagat, ang himala ng matinding baha sa Maynila. Inilagay ko ang video ng lolo noong alas 3 ng madaling araw. Ang kalsada na naghiwalay para sa ambulance at ang video ng mga mamamayan na may hawak na walis. Hindi ko pa alam noon kung anong epekto ang idudulot ng post na ito sa buong mundo at kung anong regalo ang ibibigay nito sa akin. Tanging isang bagay lamang ang sigurado. Binigyan ako ng Maynila ng pinakamalamig na tag-ulan sa buhay ko. Ngunit kasabay nito, ibinalik din nito ang pinakamainit na puso.